Welcome again sa Faithful Believer. Kung hindi faithful, hindi believer. Lodebert lang po, Idol Bert kung balik na rin. Ako po'y nag-compile ng mga videos sa kasagpuyang kaganapan sa pag-aristo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ako naman ay walang ganong nalalaman, pero dahil sa mga videos o reels ay ating nalaman at para na rin akong nakapunta sa Hague, Netherlands at sa iba't ibang lugar ng mundo. Disclaimer muna, Idol Bert, na ang pinapakitang mga video clips ay hindi sa atin at ang atin lang ginawa ay inipon ayon sa pagkasunod-sunod ng pangyayari at as usual bibigyan diin o diinan ang mahalagang kaganapan sa istorya. Tamang-tama kasi ito sa panahon ng Holy Week, masabi nating The Passion of former President Rodrigo Roa Duterte. Bago muna natin ipagpatuloy, Idol Bert, atin munang ipakilala ang mga kasamahan nating mga virtual guests at mga vlogger din para tulungang ma-emphasize o madiin ng husto ang mga importanteng issues. Si Ma'am Ivana, si Miley, ang ating devil's advocate na si Bromeo Elidianut, si Chris, si Turning, si Bayani, si Long, si Doc, at sino pa ba? Pansamantalayan lang muna. Ang buhay ni Tatay Digong ay para nating maihambing sa buhay ni Kristo, bagaman medyo kalapastanganan itong sabihin dahil walang makatapat kay Kristo sa kaniyang paghihirap. Si Kristo ay bago tinaraydor sa kaniyang tauhan at hinusgahan upang magdusa ay gumawa ng maraming himala. Bakit? Anong kaugnayan ni Digong sa ginawang himala ni Kristo? May kapangyarihan ba siya tulad ni Kristo na gumawa ng mga himala? Ito talagang si Bromeo Elidianut ang hilig magbasag ng trip. Hayaan mo lang kasi magpaliwanag si Ivana. Kaya nga Chris, binasag ang devil's advocate dahil hilig kumontra kung anong sasabihin mo from head to foot. Basta wala sa Biblia, ipaglalabang ko talaga na mali yun. Yun ka na naman bro, ituloy mo na nga Ma'am Ivana. Yung sinasabing kong himala ay hindi naman literal na himala as in miracle na ginawa ni Tatay Digong. Ang ibig kong sabihin yung hindi pangkaraniwan o imposibleng magawa ng tao o ng presidente. Tulad ng ano? Tulad ng war on drugs. Hindi pangkaraniwan ang ganong tapang na umako sa responsibilidad sa pagpapatupad ng war on drugs. Panoorin natin ang video clips. We're in the presidential palace in Manila, where it's just over 100 days into the presidency of Rodrigo Duterte. In an exclusive first interview since he was sworn in, we talked to him about his controversial war on drugs. And talk about the war on drugs now. 3,500 people have been killed so far. It seems like the whole world is talking about it at the moment. The Philippines seems to have so many problems. So why launch what is a brutal war on drugs? Because the sheer number of people contaminated will pull the country down. It will destroy the next generation of Filipinos. You know, these lives lost. Some of them were lost during legitimate encounters with the police. But the fact is, at the moment, we have 3,500 people killed. And you yourself alluded to just then that perhaps some of them weren't legitimate targets. You know, there is no crime at all when you threaten criminals with death. In my country, at least, there is no law which says I cannot threaten criminals. And that was the favorite, of course, the cliche that they used. It became a cliche over time. And when I was president, I said, we have 3 million, according to PDEA, 3 million drug addicts. Not counting mine, because it's still going on. So I said, if we do not interdict this problem, the next generation will be having a serious problem. And I announced that, again, same. You destroy my country, I'll kill you. And it's a legitimate thing. If you destroy our young children, I will kill you. That is a very correct statement. There is nothing wrong in trying to preserve the interest of the next generation. That 3 million addicts, it's not, they are not a residents of one compact area or contiguous place.
They're spread all over the country. And by the sheer number, because if you are a user, you must push. Unless you are the son of a billionaire, or because you have to sustain your addiction by getting another financer for you. And then the next financer will have to get a new victim to finance it. That's how it became. That is how drugs is spread. But it was not until I became president that the widespread and the magnitude of the problem became really a serious issue. So what about the children and the innocent people who have been killed? Well, that is bad. So will those cases be investigated? Yes, Do you promise of that? Of course. But let me tell you, this is the law of my land. Here is a police. Here is a gangster. He's armed with an M16. The gangster only a pistol. But when they meet, they exchange fire. With the police with an M16, it's one burst, and hits 1,000 people there, and they die. There's no criminal liability. It could not be negligence because you have to save your life. It could not be recklessness because you have to defend yourself. Just like when the United States and the rest of the country, when you bomb a village, you intend to kill the militants, but you kill in the process the children there. It's only how it is explained. And we are, people judge best when they condemn. So they would always place you in a bad light. But the situation does not call for that. And that explains the reason why, until now, I have yet to hear an apology for those who have, in Vietnam, in Afghanistan, never mind about the militants, kill them. But then, in the process, 2 families, hospital, it is collateral damage. Then why is it is a collateral damage to the West, and to us, it is murder? You went to law school. Yes. You worked hard to be part of the legal system. You are a lawyer by profession. Correct. And you were a prosecutor for many years. Yes. Do you still believe in the country's judicial system? Like now, I should believe in the system because I will guarantee this time that the law is break. There are judges here in Manila, more than 1,000 cases, no conviction at all of a drug case. That is where money flows, maybe savagery, threatening people on both sides. That is how it is played here. That's why we have this miserable thing about the drug problem now. But do you acknowledge that you have encouraged vigilante killings? No, I said I will kill you. If I encourage, fine. Yes, but the point is that people can get away with murder right now. And you know that some of the killings are not legitimate. Well, so do you think that there might be cases of people settling old scores out there and disguising them as the war on drugs? I do not play with conjectures. I do not make assumptions. I just say what I should be saying as a president and as a mayor. Now, if the criminals there are killed by the thousands, that's not my problem. My problem is how to take care of the law-abiding, God-fearing young persons of this republic because they have our resources. Strictly speaking, you cannot find any redeeming factor in being, the criminals there. They are there for what? So when I make a projection, I will kill you because I'm the mayor, I'm the president. Now, if vigilante would take over, but, I cannot control it. I cannot be God and control everything. Okay, you just kill these guys or you wait for the courts to do that. Well, you can encourage good policing and you can encourage justice and trust in the judicial system. Correct. But when I was campaigning as a president, the drug problem was already reaching by the millions. Well, 3 million is 3 million. Now, during my time, we have started to count. We are nearing now the 800 mark, 800,000. By the year ends, I would have about also 1 million. So I have 4 million drug addicts. Do you think that's an easy number? No. So why not put all the energy into rehabilitation? Where do you find it? Reforming healthcare. Okay. Can we cut this for a while? I just have to.
pakihanap yung newspaper kahapon. He wants to show you the newspaper. Oh, sure, no problem. It's a rehab facility built by somebody. This is what they cried. You know, Duterte, he should have built rehab houses instead of killing the criminals, the drug lords. You know, this would cost millions. I entered the presidency of the Republic of the Philippines midterm. There is nothing at all left in that budget for this year, which was prepared by my predecessor, which was also prepared the other year to be implemented this year. The implementation does not contain any money. Because nobody, until I became president of this country, nobody realized how widespread, how dimensional it was. Sir, in the past, during the campaign and weeks into your presidency, you have repeatedly said that you have no regard for human rights. But human rights is actually part of the Constitution. And as head of state, it is also your duty to uphold the Constitution. How does that connect? I would rather intimidate and strike fear in the hearts of the criminals, just like what happened in Davao. When finally you can walk about in the streets at night, and you can eat anywhere at any time, and nobody would bother you. It's happening in Davao. Davao City is in the midst of me. Ngayon, Duterte, halos magkamukha lang yan kami. Kaya kami matalik na kaibigan. Kasi sometimes we descend to the level of hyperbole. Yung bang sinusobrahan mo ang sinasabi mo para mas epektibo, mas nakaka-catch attention ng nakikinig. Pero hindi naman literally true. So, I think itong mga accusations of example, death squad or other terrorist actuations, dapat may reklamo sila. Noon ba yun eh? Istorya na yan noon pa. Baka 10 taon na. Kaya, ba't hindi siya inimbestiga? Ba't hindi nila pinag-file ng mga ganong kaso? Pag sinasabi niyang nakatay ko yung tao na yun, he might leave on his orders according to law. Because may mga police circulars yan on how you can kill at will, kill inside, and so on. May mga regulasyon yun. Paano patayin ang tao na ayon sa batas? Yan ang siguro ang piling niyang sabihin. Pero wala namang tao magsasabing ako ang nagpatay nitong kay ganito at i-describe niya mismo ang tao. That would be an admission against interest and he will need the full panoply of judicial defense. So, I think it can be disregarded unless there is weighty evidence as hyperbole. One of those things that politicians sometimes say, sometimes in an exaggerated way, to catch the attention of the public. So I'd like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakita ebidensya tungkol din sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakita ng ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair, Okay, to be fair. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President. Teka muna. Sige, hindi ko po yes, Senator De Lima, sige, short na lang. Hindi ko po nagustuhan yung ganung conclusion na wala akong ginawa or that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Mga kriminal, kasi ang negosyante pati ang kriminal, magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masama makulong. I can make the confession now, if you want. Mr. Chief. Talagang niyayari ko. Pero, wag mo naman mga pulis.
The reason former President Duterte is well loved by the police is that he backed them up. Alam mo sir, ganito ha. Mabutit na lang nandito if you give me time. Ang pulis sir kawawa. Hindi mo alam, ito nandito itong mga, pag ang pulis na pailan ng kaso sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa the day that the suspension is issued. That day, ang police wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. President. Tama si Tatay Digong. Ang order niya ay legal, pero minsan, ang nagpapatupad ng kanyang order ay gumawa ng illegal, kaya mayroong mga EJK. Ganun pa man ang overall result, ay kampante ang mamamayan na maglalakad na ligtas, pero kapamahakan sa mga kriminal at mga drug addict. May video akong ipapakita, isang OFW na nagsalita sa Hague, Netherlands, na minsay naging biktima ng mga drug addict noong nasa Pilipinas pa siya. At this age of 35, higit, perfect na po. Kasi tatlong dekada lang ate. Isang dekada. Sorry. I'm out of my mind, sorry. I traveled all the way from Seaton, Devon when I found out na may gathering tayo. Despite ang laban na ito, hindi lang laban ni Tatay Digong. Laban ito ng bawat pobreng Pilipino. Yes! Laban ito ng bawat kinakawawa na Pilipino. Bakit? I am born and raised from Cotabato. Anak ng Maguindanao. Nag-aral ng Davao. Nasubukan ang Maranyang buhay. Hindi nga Maranya, ang peaceful na lugar ng Davao. Yung eskwelahan ko, malapit kami ng sementeryo. Magjo-duty ako ng gabi, uuwi ng madaling araw. Buhay akong nakakarating at buhay akong babalik. Nasubukan ko. Nung nag-move ako sa Manila in 2007, in Taguig, na-hold up ako ng tatlong pula yung mata, dilat yung mata. Adik na. Adik. Yes. Tinurukan ako ng kutsilyo. This is a true story and it has been blattered sa police precinct sa Taguig. Usong-uso ang adik kahit saan. Nung nireport ko sa police, anong sabi? Dapat ma'am, hindi mo hinabol. Nakuha mo yung bag mo pero muntik kang mamatay. Yun yung rason nila. Bakit ko hinabol yung adik? Luckily, nag-aral naman ako ng martial arts. May idea ko how to do the self-defense. Pero hindi dapat yun pinag-aano kasi kaya nga self-defense siya eh. So yung sagot pa lang na dapat binigay mo, that means they are in favor. Okay lang, adik yan eh. Parang pag pinatay, okay lang. Oo, okay lang. Adik yan eh, nangyari na. Pero nung dumating si Tatay Digong, kinakampanya pa lang niya, anong sabi niya? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Naging memes, naging slogan, which is alam ng mundo. Yes. Pinaglaban niya. Tapos sasabihin, hindi nag-warning. May warning ang gobyerno na umupo siya. Tapos yung natukhang sasabihin biglaan, gawa-gawa. Saan? Paano? The number of killings, imagine. Noong 2009, una akong umalis ng Pilipinas, pumunta ako ng China at the age of 20. After nun, nangyari ang Maguindanao Massacre. May nangyari ba sa 200 plus na pinatay ng Maguindanao Massacre? Umabot ng ICC? May narinig kayo umabot ng international? Wala. Nung dumating ako ng China, anong sabi na amo ko? Philippines, too much bang-bang killing. Tapos on my age, bakit hindi ako tumuloy? Kasi naging drug carrier ng drug mule ang Pilipino. Remember that story? So dahil bata pa ako, I did not continue. Nag-abroad ako ulit noong 2012 when I was in Middle East. Kaya kung usapang buhay, OFW, karanasan ko. I've been to China, I've been to Qatar, I've been to Dubai. 2019, I moved to Croatia. So
assault. Alam ko yung hinanakit. Yung damdamin ng OFW na may iniwan kang pamilya. You want them to be safe. Na hindi naiintindihan ng mga elitistang nasa gated subdivision. May hatid sundo. Hindi dumadaan sa eskinita. Kasi sila may bodyguard. Tayo, anak natin, yung future natin. Tama ba yung nangyayari ngayon? Na yung kapwa nating Pilipino is surrender mo sa ibang bansa? Hindi. Kahit ilang yun, para saan ang pinaglaban nating kasarinlan, kalayaan ng Pilipinas 330 years ago mula sa Spaniards, mula sa mga Amerikano. Tapos ngayon, ibibigay mo sa Europeano. Ano ka? Bobo? Gago? Dapat gawin natin yung petition sa ICC na mag-petition tayo. May mga kumakalat na link ngayon to petition Tatay Digong kasi yung matandang yan, sinakripisyo niya yung buhay niya kapalit sa atin. Hindi niya sinabi yung mga pangalan ng pulis, oh yan yung nagpatay, yan yung nagpatay. Anong sabi niya? Ako involved. Ako ang bahala, sasagutin ko, haharapin ko. Alam niya na. He's on his sunset right now. Hindi niya na kailangan ng pa-chill-chill. Basta nagawa niya yung para sa mga Pilipino. Kaya hindi talaga mabigat tuwing nakikita natin yung mga ganong video. Kasi galing tayo sa laylayan. Kung may mayaman man sa iyo, siguro wala kayo dito ngayon. Siguro naka-gated subdivision lang kayo mula nung pinakanak kayo with golden spoon and fork. Pero hindi, kasi galing tayo sa pamalitan, galing tayo sa baba. Nagsumikap tayo, mabahay natin sila ng maayos. Kasi ang Pilipinas, napakadelikado na. Sisirain lang ulit ngayon, tapos sasabihin nilang walang crime index na tumataas. Eh araw-araw, the killing, sinaksak ng 36 times. Yan ba yung mga safe ang Pilipinas ngayon? Walang takot ang mga adik ngayon. Uso sila ngayon. It's their time to shine. Kawawa din ang mga bata. Kawawa yung mga susunod nating henerasyon. Hindi naman lahat tayo nadala yung pamilya dito. Pamangkin, anak, apo. Di mo alam one day, sila yung maka-experience ng kinakatakutan natin. Kasi hindi sila nakatira sa safe na bansa. Kahit nasa sarili mga bahay. Pasensya na po, napaka-emotional, pero talaga, ginawa ko na para makarating. I am from Sikon, Devon. Ako yung naribaong kapit ko. Kaya magkakaisa talaga tayo dito. Hindi lang ito laban ng isang matandang 80 years old. Laban ito ng bawat Pilipino. Kasi gusto natin yung kalayaan, yung karapatan, tayo ang makakamit sa sarili nating bansa. Hindi sa ibang bansa. Tama. Ako, pangarap ko lang, umuwi, mag-retire balang araw, nakakapagod na mag-abroad ko tutusin, pero nakakawalang dyan ng umuwi ng Pilipinas. Kung bawat balita araw-araw, hindi mo alam paglabas mo ng naiya na hold up ka na. Naiya pa nga lang, naiya pa lang. Butol, pagdating mo lang naiya, parang impyerno lang init. Saan yung tax natin? Di ba paaldar yung aircon ng Pilipinas? Laglag-bala, ibalik. Balit na yung laglag-bala ngayon. Kaya, mula sa tubong Mindanao, alam ko yung hirap. Paano mag-apply makarating ng Manila? Paano mag-apply makarating ng ibang bansa? Si Tatay Digong lang ang presidente na nag-iikot ng bansa. Kamustahin ang OFW. Yes, yan lang. Normal ko siyang nakikita sa Davao dati, pero hindi ko alam. Pinilahan ko siya sa Qatar para makita. Kailangan ko pang mag-excuse na kung ano. Sa ngalan ni Tatay Digong, hindi lahat, sabi nga nila, bihira na lang yung patriotic ngayon na nagmamahal sa bansa. Binabalik ni Tatay Digong yung mag-aalab yung puso mo na mahalin ulit ang Pilipinas, mahalin ulit ang bayan. Yun yung ini-instill niya sa atin ngayon. Kasi kung selfish siya, wala na siyang paki-retire na ako, chill-chill, hayahay, motor-motor lang ako dito. Pero hindi. Pinapatuloy niya yung legacy niya and yung advocacy niya na pinapasa ngayon. Long live Tatay Digong! Palayan! Yes! Nakakayak naman. Ako rin, Dok. Tumulo lang ang luha ko na di ko sinasadya. Naawa ako sa pasyon ni Tatay Digong, pero parang mas nakakaawa pala ang sitwasyon ng mga kababayan natin na mahirap. Hindi kasi yan maramdaman kung hindi ka mismo dumaan sa pagkamahirap. Paano naman ang biktima ng EJK?
Sabi kasi ni Tatay Digong, madugo talaga itong war on drugs at nag-warning pa siya na huwag subukan dahil masisira ang buhay mo. Pero wala namang utos si Digong na patayin ng inosente o nakadapa na o napusasan na maliban lang sa manlaban. Kung manlaban dapat uunahan na ng pulis, otherwise ang pulis ang lamayan. Galit si Digong sa pulis o sino mang otoridad na gumawa ng murder o homicide, kaya sila'y pinaimbestigahan. Kaya ang sangkot sa pagpatay, murder or homicide kay Kian de la Cruz ay nakakulong na. Walang kinalaman si Tatay Digong doon. Hindi niya utos ang papatay ng inosente. Kalamitan sa EJK ay ginawa sa mga tiwaling pulis. Kaya nasabi ko na himala ang ginawa ni Tatay Digong na naging ligtas ang mamamayan sa krimen na may kinalalaman sa druga. Ano pa bang himala ang nagawa ni Tatay Digong? Ang pagdobli ng sahod ng mga pulis at militar. Hindi ba pwedeng sabihin na ito'y himala noong naupo si Cory at ang mga sumunod na mga presidente? Naghirap ang bansa natin hanggang kay Noynoy Aquino. Maraming hindi maaprubahan panukalang batas dahil wala daw sapat na pondo. Nang naupo si Duterte, gumawa siya ng paraan na para mapataas ang morale ng men in uniform at nang sa gayon ay gumawa ng tama sa kanilang tungkulin. Si Tatay Digong lang ang nakagawa ng pagtaas ng sahod sa military at pulis. Hindi 1/4, hindi 1/2, kundi malutong na dobli. Malaking himala yon. Kaya sa may mga marunong tumingin ng utang loob kay Digong, may mga pulis na umiyak habang gumanap ng tungkulin nilang pag-aristo sa pinagkautangan nila ng loob. Kami nga na hindi idinobli ang sweldo, napaluha. Ang pulis pa kaya na malaki ang utang loob nila kay Presidente Duterte. Bakit naman nagkautang ng loob ang mga pulis sa pagdobli ni Digong ng sahod? Kasama sa tungkulin ng isang presidente ang pagtaas ng kanilang sahod. Kaya tama lang ang ginawa ni General Torre ang pag-aresto ni Digong. Binasahan naman siya ng warrant of arrest na nanggaling sa cellphone. Tika muna mga kadigong, wag muna nating pag-usapan ng arrest. Focus muna tayo sa ginawa ni Tatay Digong na himala. Tama ka, Ma'am Ivana. Sa himala muna tayo dahil si Kristo ay gumawa ng maraming himala. At si Tatay Digong ay gumawa rin ng maraming ring katumbas na himala bago siya inaresto. At Ma'am Ivana, narinig namin na tinawag mo kaming mga kadigong. Yan na lang ang tawagan natin, kadigong. Okay ba sa inyo? Sa kabilang banda ang para sa akin na isa sa malaking himala sa kasaysayan ng mga Filipinong OFW ay... Ang alin doon, yung ginawang 10 taon na ang passport? Hindi lang yon, kaya gawin sa mga dating presidente tulad nila ni Noynoy o ni Cory Aquino ang mga yan, pero hindi lang talaga nila ginawa. Ang pinakahimala na ginawa ng dating presidente Duterte ay pagligtas niya sa OFW na bibitayin na sana sa UAE pero binantaan niya na pauuwiin niya ang mga OFW kung pakiplay na nga ang video. Kasi siya was fair. Sabi ko kasi, wala natin ko tayo din yan. Sabi ko sa inyo, I will immediately order the suspension of employment. Kasi kung hindi ko, ay sabi ko na mag-bill ko. Anong bill ko naman para malaman ko? Malaman ito mga Pilipino na ito, mas marunong po natin. This is the case of Jennifer Dalquez, the president, who was a household service worker. And she was accused of killing her employer. She was convicted and was sentenced to life by hanging. Pinatay na din. Yung employer niya, although nakakatuta the president dahil yung size ng babae, the time I saw her, talaga napakaliit niya, tapos yung kanyang employer is the size of LeBron James. Kaya mahirap paniwalaan na siya pumatay. So na-set up siya. Anyway, when you learn about this, you told me that you tell the Emirates that if they kill Dalquez, I will declare a total ban. So together with Administrator Kakdak of OWA, we went to Abu Dhabi, Mr. President, and we made the same instruction that you gave me. That I said, the President respects the justice system, but the President feels that if you hang his countrymen, then he just has to declare a total deployment ban for the entire United Arab Emirates. So after that, Mr. President, 2 months after, we learned na kinumute yung sentence niya of death to only 3 years. Kaya hindi pa na sa second 3 years, pinalaya na siya. And that's the girl that we... And they are inviting us to go there so that they can... reserve nyo muna ang comment nyo mga kadigong. Ito pa, galit na galit si Tatay Digong dito sa ginawa sa OFW ng Kuwait. Yung litrato. What are you doing to my country, man? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No.
Parang pinirito ang glitson. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Kaya lahat ng OFW all over the world to do suporta kay Tatay Digong. Parang sinasabi nila na, it's payback time. Dito lang kami makabawi sa iyo, Tatay Digong. Pambihira ang pagmamahal mo sa mga OFW. Ito pa ang isa sa mga himala na ginawa ni Tatay Digong ay ang pagdeklara niya na free education sa tertiary at sa vocational education. Ang ibig sabihin wala nang bayarang tuition fee sa state colleges and universities. Ang laking pasasalamat ng mga mahihirap na mga magulang dahil baon o allowance na lang ang kanilang babayaran. Maraming salamat, Tatay Digong. Walang kang katulad. Sana meron mang tumapat sa iyo kahit isang kapat lang sa iyong ginawa. Nagpaparinig ka pa yata, attorney? Ito naman ang himala para sa akin. Malilit lang naman na himala. 180 milyong dolyar lang naman ang budget para sa build infrastructure na hanggang ngayon nagpatuloy pa yata. Ito'y naramdaman kahit sa mga probensya tulad ng pagpalapad ng National Highway. Sana may gumaya kahit isa man lang na proyekto sa flood control. Bakit wala ba tayong budget sa flood control? Ito yung video sa tanong mo. Hindi na lang natin i-play ang video dahil mag-aksaya lang tayo ng panahon. Nandito naman ang pangatwiran niya sa pamagat ng screenshot dahil nasira daw sa malakas na bagyo at climate change. Yun lang. At ayaw na niyang pag-uusapan yon dahil maraming pang pagtuunan ng pansin tulad ng kahirapan, etc. Ituloy na lang natin ang himala na ginawa ni Tatay Digong tulad ng 8888 Citizens Complaint Center. Takot ang umabuso ng kapangyarihan dahil pwede kang ma-report kaagad gamit ang cellphone. Himala yan dahil imposibleng mangyari sa mapang-abusong kinaukulan. Pero dahil ang puno ay hindi corrupt tulad ni Tatay Digong, kaya takot ang laglag bala sa airport. Isama ko na lang itong isa pang mahalagang himala ay ang pagpalibing ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa kabila ng ilang na mga nagdaang presidente ay ayaw ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi ba himala yun? Tama ka, Chris. Himala nga yun dahil hindi kayang gawin sa previous administration. Kakayanin man siguro pero hindi ginawa. Ito pa ang isang himala. Pinapabayad ni Tatay Digong ang mighty corporation double sa overdue taxes kahit sa panunuhol ay hindi siya kumagat. Kaya ito'y isang himala dahil bihira lang o baka may kukunti na hindi tatanggap ng suhol o suborno o kung ano bang tawag nito. Kaya pala nasabi ni Tatay Digong na hindi man lang siya nakatikim ng Mercedes-Benz o hindi man lang daw siya nakadagdag na kahit isang poste sa kanyang bahay. Maraming politikong pinatamaan yan si Tatay Digong. Idagdag mo pa ito, Long, na pinatawan ng penalties ang tobacco companies tulad ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Meron pang isang himala. Sa Boracay, a complete rehabilitation sa Boracay na naging malawak na. Isama na natin ang Ilog Pasig. Marami talagang mga imposibleng ginawa si Tatay Digong na hindi nagawa ng nagdaang presidente. Kinalaban niya ang mga mamayaman at makapangyarihan na mga oligarko tulad ng ABS-CBN, PAL, MWSS, etc. Ito ang nakakatawa. May balak sigurong magtaas ng singil ang MWSS kaya merong shortage ang Metro Manila. Isang warning lang at hindi na pinapaliwanag ang MWSS. Panoorin sa video. Para sa mga opisyal ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at Manila Water kagabi. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, isang mabigat na babala ang iniwan ng Pangulo sa MWSS, shape up or ship out. Kung di raw nila maayos ang problema sa supply ng tubig, sisibakin sila sa pwesto. Tatanggalan naman ng kontrata ang Manila Water. Hindi na rin daw pinagpaliwanag ng Pangulo ang MWSS at Manila Water dahil magpapalusot lang ang mga ito. Ganito rin ang kwento ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco. Sinabi niya, I do not want to listen to you. Sabi niya, i-justify niyo lang eh.
Basta ito, gusto ko, ito yung gawin natin, ito yung ganyan. Kung hindi nyo pwedeng gawin, sabihin sa akin, akong gagawa, sabi niya. Sinabon naman kami, pero binalawang kami pagkatapos. Sa kabila nito, wala pa raw balak magbitiw sa pwesto si Velasco. The message is just like, huwag nang maulit. Pag naulit to sigurado, katay kami lahat. Sa ngayon, 95% na ng water supply ang naibabalik sa normal. Pero bago matapos ang buwan, nasa 99% na raw ito. Marami talagang nagawang imposible ang Tatay Digong para sa kapakanan ng bayan, hindi na mabilang. Siya ang nagpabagsak sa Abu Sayyaf at inubos ang mga ISIS sa Marawi City. Takot talaga ang mga masasamang tao kay Tatay Digong. Nang dahil dito, malaking kabawasan sa korupsyon at pag-aabuso na ginawa sa mga tao na nasa gobyerno tungo sa taong bayan dahil totohanin talaga niya ang kaniyang banta. Katulad ng laglag bala sa airport. Ang laking abala sa mga OFW at kahihiyan sa gobyerno pero isang warning lang ni Tatay Digong. Wala na. Pero ngayong lang Marso 6, 2025 bumalik na naman ang tanimbala. Pero ayon sa report, tinanggal naman daw ang mga sangkot ng security personnel. Walang himala. Sabi ko na nga sa'yo, walang himala. Chapter 2 na tayo, Bro Elidianut at mga kadigong. Dahil tapos na ang mga himala, tulad ni Kristo, si Tatay Digong ay di umano ay Kung si tinaraydo. Kristo ay may last supper, si Tatay Digong naman ay may last trip from Hong Kong bago siya inaresto. Magkasintulad sila ni Kristo ng inaresto, sabi pa sa Biblia, Juan 7:51. Di ba't hindi natin hinahatulan ng isang tao nang hindi muna natin siya pinapakinggan at inaalam ang ginagawa niya? Si Tatay Digong ay inaresto na wala man lang standard na warrant of arrest. Binasa lang sa cellphone. Dayan. Pero pinakalma ni Tatay ang kanyang pamilya, sinabihan ang kanyang asawa na mayroon daw warrant of arrest, kahit walang pinapakita. Baka liga po, ang tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo siya dapat po agyanan. Ayaw po agyanan. Wala lagi wala. Bong, just being bong. We're placing under arrest as deputized to me by the PCTC. I'm sorry. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used. Hindi ba na parang may kunting insulto yon sa may alam ng batas tulad ng dating prosecutor? Arestuhin mo ang dalubhasang prosecutor na walang warrant of arrest. Pwede ba yon? Walang warrant of arrest na hard copy, sa cellphone lang. Oo, kasi pinapahabol nga ang warrant of arrest dahil nag-print pa. Ito na, oh. For what? I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you? Abogado ka? Hindi po. Ay, tawag kami ang abogado mo. You better go back to them and have the legal... Wala. For what? I am... Ito na siguro ang abogado na mag-serve ng tunay na warrant of arrest. Legal. What's your basis now? I'm asking I'm a lawyer. I'm asking you now, what is the legal basis of sa police power? Anong basis ninyo to take me into custody? Wala. So I have to resist and I have to go back to these idiots and tell them, and I will go to them after I have washed. Ako ang magpupunta sa kanila. Walang basis at di magkakaanuhan tayo dito. It would be illegal for you, as a matter of fact, it is illegal for you to ask me to go with you without any papel lang ito. Papayag ko. Ang dalawang anak. Ang dalawang anak. Pero hindi mangyayari ang dalawang anak. Antayin mo lang. Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Batas sa batas, sir. Kaya na naman yung gate. Sir, admittedly, yes. Then why don't you allow them? Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate.
Right now, sir, I can give the order to remove you from here. Ma-isolate si President Duterte. Maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi, Mr. President, you will be left there alone on that table. Meron siya padalang tao siyang gusto ipasama Let us spare everyone. To the car, sir. May gusto nga siya ipatao ng tao. Sa tao. Gusto mo fit for travel. Yes, sir. We're going to ask our doctor now, sir, to examine you. If you will allow us, sir. Ito sir, ang doktor natin, sir. Colonel Rico. Asan ang mga gamit mo? Isang surgeon, sir. You cannot... Alam mo, ang history ng lahat ng tao, hindi nakakuha ng... Tingin. Ocular inspection. You have to go to my doctor. Hospital muna. Tignan mo ang record. Sabihin mo ang gobyerno, titignan mo na yung record. Hindi pwede yung gano'n. Gestapo yan. Alam mo kung nagawa sa yan, ito malituyangan yan. Why bring me to The Hague when may court of first instance already? Doktor niya. Yung doktor niya, papuntahin niyo, tawagin niyo. Hindi, tawagan ko. Doktor niya ang kailangan niya. Diyos ko, anong klase yan? Vital signs lang? Ganyan, ocular ninyo? Madami siyang sakit, kailangan niya yung doktor niya. Mga medicines niya hindi pa ready. Sa mga gamot mo niya, aalis siya. Maraming kong sakit. Hindi niya siya pwedeng uli na ganyan na kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng doktor, kailangan niya nurse niya. Ipakausap ko lang sa isipulong. Ipakausap ko sa inyo. Saka si pupunta dito. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng Kung gano'n, okay lang po. Hindi niyo papasukin na make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo. Ikaw. Yes, sir. Hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon the order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. Based on the conversation between Duterte and Torre, I have several key points to mention. Duterte... Sana fake news na lang ito dahil kung totoo, nakaka-insulto o di kaya nakakahiya sa kapulisan at sa mga lawyers sa buong mundo na ang the best president of the Philippines ever produced, papakitaan lang ng one whole sheet of paper at huhulihin na. Sana makwadcom din kayong mga nagpapatupad ng batas. Mukhang nasabi na ni Tatay Digong ang dapat niyang sabihing legal. At katulad ni Cristo, wala ng kibo, humanda na siyang harapin ang mga paratang sa kanya ng mga taong sinikap niyang tinulungan at maangat ng buhay. At tulad din sa pasyon ni Cristo, may babaeng umiyak, ang sabi ni Cristo, huwag kang umiyak. Ganun din ang sinabi ni Tatay Digong sa babae na, huwag kang umiyak. Kung sinabi ni Cristo na siya ay mabanhaw, ang sabi naman ni Tatay ay ito ay may repercussion. Siguro may masamang epekto. Handa man daw si General Torre. Ito yung pinagdaanan na passion ni Tatay Digong. Sa pilitang inaresto na walang sapat na warrant of arrest, parang binaboy ang pagka-prosecutor niya. Pumunta ng malayong lugar na may sakit, na kulang ang gamit, walang gamot, walang mag-asikaso. Alam na ni Tatay Digong ang repercussion o ang epekto sa kaniyang illegal arrest. Ito'y magdulot ng panoorin na lang natin ang kanyang warning. Kung hindi nila ako patayin, at life is bigla lang sila na naman ang nasa kabila. So what will happen? Alam naman nila ang possibility niya. It's just there. It's a matter of months actually.
Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito? Ambi akong bag, pulutin May, itong mga to? May, ambi akong bag. Ubos ito. Kaya kailangan si... Tori, trabaho mo nila. Kailangan... Makinig ka lang. Pigilan na, hindi lang mapigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inam. Mag-plus-plus yan. Ilang man sila, ibang presidente na naman. Saan ito pupulutin itong mga to? Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be. Ayaw namin. Ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Sino kasama mo dyan, ma'am? Hindi pa sila sa Ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice role. We go to the Supreme Court. Ako, go to the Supreme Court. Dumaan ako sa okay na sa akin. Nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala ako. Sa bawat dasal, pangalan mo'y kasama. To April 4 is a kind of boycott that will cripple the wallets of your governments. This is a proven... Let us summarize this compilation of videos. Former President Rodrigo Roa Duterte, known as Tatay Digong, made miracles in the Philippines during his presidency. Then, like Christ, he is being betrayed and tried in a court that allegedly has no jurisdiction. Tatay Digong made a forewarning that there would be repercussions in a month. True enough, there are protests by OFW worldwide. Sorry, this video does not show a happy ending because the events are still developing. Just wait for part 2. May God be willing. We thank the owners of the reels and videos. The credit is yours, mga mom and sir. Your names are included to acknowledge your ownership. Our role is to compile the videos in the order of events to the best of our ability. At mabigyan din ng dapat madiinan. Salamat din sa mga virtual guests na katuwang namin upang magawa ang ganitong video. Salamat.